matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Lailani Grace Abiva. Pero tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Lani. Tubong Tacloban City pero nakatira ngayon dito sa Imus, Cavite. Gusto ko lang magbahagi sa inyo ng totoong kwentong kababalaghan na naranasan ko at ng pamilya ko. Ang buong akala ko ay sa mga pelikula lamang nangyayari ang mga ganitong kababalaghan. Pero nagkamali ako dahil pwede rin pala itong mangyari sa totoong buhay. Papadudot, 8 taong gulang lamang ako nang lumipat kami ng aking pamilya sa Cavite. Ibinagkaloob sa amin ang bahay ng aking tiyahin na naninirahan na ngayon sa Austria. Sa tahimik na lugar ito nakapwesto at ilan lamang ang residente at sakto lamang ang sukat ng bahay para sa aming pamilya. Hindi ko makakalimutan ang unang gabi ng aking pagtulog sa aking bagong kwarto. Bilang bata ay hindi ako sanay matulog sa isang nakakapanibagong silid. Hindi maiwasang maglaro ng aking isipan tungkol sa mga horror story na aking napapanood sa TV. Kahit na hindi gaanong abot ay mahinahon kong pinihit ang doorknob ng aking kwarto saka sinilip ang nilalaman nito. Nakadisplay na ang laman nito, naroon na ang kama, cabinet, at iba pang mga kagamitan. Dinisenyuhan pa ng aking magulang ang aking kwarto ng mga paborito kong Disney princesses. Dali-dali akong pumasok at dumiretso sa aking kama. 2 lamang ang kwarto ng bahay, master's bedroom at ang aking kwarto. Kaya't may kalakihan ang sukat ng bawat silid. Iisang anak lamang ako kaya't solo ko ang malaking kwarto. Hindi ako makatulog dahil nasanay ako sa aking maliit na kwarto dati. Habang umiikot ang aking paningin sa buong kwarto ay may napansin akong kakaiba sa right corner ng aking kwarto. Tila parang may anino akong nakikita. Parang imahe ng isang babaeng nakaitim at nakatalikod na nakaharap sa corner ng aking pader. Sa harapan mismo ng aking kama ay nakapwesto ang anino. Sa sobrang takot ay agad kong binuksan ang aking lamp, ngunit bigla naman itong nawala nang magkailaw na. Sinubukan ko ulit patayin ang lamp at laking gulat ko nang magpakita ulit yon. Pinatay-sindi ko ang aking lamp ng paulit-ulit at doon ko na obserbahan na nagpapakita lamang ang anino sa tuwing madilim ang kwarto. Agad akong lumabas ng kwarto at dumiretso kina mama. Bukas pa ang ilaw sa kanilang kwarto kaya't malamang ay gising pa sila. Kumatok ako sa kanilang pinto at agad naman nila itong binuksan, Papa Dudut. "O Lani, bakit gising ka pa?" tanong ni Papa. "Papa, may mumu sa kwarto," ang sabi ko habang higpit na niyayakap ang aking teddy bear. "Baby girl, walang mumu dito. Huwag kang matakot. Kasama mo ang guardian angel mo," ang sabi naman ni Mama. "Mama, meron po. Nakikita ko po siya kanina," naiiyak kong sabi. Nagkatinginan sina Mama at Papa na tila nagtataka. "Sige na Lani, huwag ka nang umiyak. Tingnan natin yung sinasabi mo,"
Sabay akong kinarga ni Papa. Pumunta kami sa aking kwarto upang silipin ang misteryosong anino. Lani, wala namang mumo, sabi ni Mama habang minamasid ang kwarto. Naiwan akong madilim ang kwarto, kaya't kitang-kita ko pa rin ang imahe ng isang babae. Ayun po yung mumo, sabay kong tinuro ang right corner ng kwarto. Lani, naanto ka lang. Wala namang kaming nakikita sa tinuturo mo. Sabi pa ni Papa. Bakit parang ako lang ang nakakakita ng anino? Kitang-kita ko yun, ngunit hindi naman makita nila Mama at Papa. Gusto mo itabihan ka na lang namin dito ni Papa sa kama mo para mawala na ang fear mo? Nakangiting tanong pa ni Mama. Nahiga na kami sa kama at pinagitnaan ako nila Mama at Papa at sabay nila akong hinalikaan sa aking magkabilang pisngi. Habang ako naman ay todo titig pa rin sa imahe ng isang babaeng nakatalikod. Sa kabilang banda, isang linggo pagkaraan naming lumipat ay nagkasakit ako ng bulutong. Meron akong mataas na lagnat at ubo that time. At patulog-tulog ako. May ilan akong panaginip na naaalala. Merong panaginip na nagiging fairy daw ako at meron namang patalon-talon ako sa mga malalaking bato mula sa langit. Meron namang nasa mundo ako ng Dragon Ball. Pero ang hindi ko makakalimutan ay yung isang panaginip ko na kapag naaalala ko ay kinikilabutan talaga ako. At napanaginipan ko yon sa eksaktong ikapitong araw namin doon sa bahay na yon, Papa Dudut. Meron daw akong pamilya na noon at isang anak na baby pa lamang at sobrang saya namin na kasama kong lalaki na sa tingin ko ay asawa ko doon sa panaginip kong yon. Larawan daw kami ng isang masayang pamilya. Sa ika-8 araw namin sa bahay at ikalawang araw simula nung magkasakit ako. Muli akong nanaginip. Sa panaginip ko ay ganon pa rin. May pamilya ako pero pumasok daw ako sa school at pag uwi ko, hinanap ko ang mag-ama ko. Ngunit hindi ko sila nakita sa bahay kaya hinanap ko sila kahit saan. Pagkatapos ay pumunta ako sa malapit na sementeryo dahil naisip ko na baka naglalakad-lakad sila doon at hindi nga ako nagkamali. Agad akong lumapit sa kanila pero habang papalapit daw ako sa pamilya ko ay doon sa panaginip ay may nakita akong matandang babae na nakasuot ng itim ang nakatingin sa akin. Hindi niya inaalis ang tingin niya sa akin habang nakangiti. Nakaramdam ako ng takot noon pero hindi ko na lang pinansin. Agad ko raw pinauwi ang mag-ama ko lalo na't madilim na. Pagkatapos noon ay lumaktaw ang panaginip ko. Kinabukasan galing naman ako sa school at muli kong hinanap ang mag-ama ko at naisip ko ulit na baka nandun na naman sila sa sementeryo. Nang magpunta ako ay doon ay nakita ko ang asawa ko na iniiyak ng isang puntod habang nagsimula ng umulan na may kasamang kulog. Napansin ko din na hindi rin niya hawak ang aming anak. Kaya naisip ko na baka yung anak ko ang iniiyakan niya. Agad akong lumapit sa kanya at niyakap ko siya habang umiiyak. Habang yakap ko siya ay nakita ko pa din yung matanda na nakatingin sa akin habang nakangiti. Nandun pa din siya sa pwesto niya at may hawak ng tungkod. Nagalit ako at pinuntahan ko siya habang ako'y umiiyak. Anong ginawa mo sa anak ko? Anong ginawa mo? Galit na wika ko sa matanda. Habang yung matanda ay ganon pa din ang mukha habang nakatingin pa rin sa akin. At walang imik ay sumulyap daw ako sa asawa ko at nakita ko na papaakyat siya sa gate ng sementeryo upang lumabas nang biglang may yumakap sa kanya at hindi ko kilalang babae yon. Agad akong tumakbo papunta sa kanila at galit na sumisigaw. At tumalon daw ako ng mataas para maabutan ko sila at nakita ko sila na papasok sa quarry sites. Agad kong hinilang asawa ko at sinampal ang babae, Papa Dudut. Pero pinigilan ako ng asawa ko at sinabing, Mariela, pabayaan mo na kami. Hindi na kita mahal. Si Dolores na ang mahal ko. Nagtaka ko dahil Mariela ang tawag sa akin ng lalaki at hindi Lani o Leilani. Tapos yung babaeng Dolores ang pangalan ay parang may kamuka. Hanggang sa naisipan ko na kamukha yun ng aking biological lola sa ina na si Lola Dory.
Pero sa panaginip ko ay hindi ko pinansin ang pagkakamukha ni na Lola Dory at nung babae. Basta sinampal ko daw yung asawa ko habang yung babae ay tatawa-tawa lamang sa akin. Lungkot na lungkot daw ako noon habang basa ng ulan at pabalik-balik sa sementeryo. Nang biglang may malakas na liwanag ang sumalubong sa akin. Kaya napatakip ako ng mata. Nang malimpungatan ako ay nakaramdam ako ng sikip ng pakiramdam ko. At sa pagdilat ko ay nakita ko yung babaeng nakatalikod sa sulok ng kwarto ko pero kinilabutan ako. Kasi parang sumaside view siya para tingnan ako. Napasigaw ako noon sa takot at buti na lamang at agad na sumaklolo sa akin sina mama at papa. Lalong tumaas ang lagnat ko at lalong nangati ang mga bulutong ko. Dinagtagal ay nahimasmasan din ako at napansin ko yung babaeng multo na nakatalikod ulit sa sulok ng kwarto ko, Papa Dudut. Ma, pa, hindi niyo po ba nakikita yung babaeng nakatalikod sa sulok? Muling tanong ko sa kanila. Pero umiling lamang ang mga magulang ko at sinabi nila na baka namamalik mata lamang ako dahil sa taas ng lagnat ko. Hindi na ako nakipagtalo pero nanatili pa rin akong nakatingin doon sa babaeng nakatalikod. Samantala simula noon ay hindi ko na nakalimutan ang panaginip ko na yon. Lalo na yung matandang nakangiti. Sa mga sumunod ko kasing panaginip bagamat hindi na nagpapakita yung lalaking asawa ko daw at yung babaeng kamukha ni Lola Dory, nagpapakita pa rin yung matandang babae saan man ako dalhin ang panaginip ko, Papa Dudut. Inisip ko nung una na baka yung matandang nakatalikod at yung babaeng matanda sa panaginip ko ay iisa. Pero na-realize kong hindi kasi kahit na nakatalikod yung babaeng multo sa kwarto ko. Alam kong hindi siya kasing tanda tulad noong nagpapakita sa panaginip ko. Sa kabilang banda lumipas ang maraming taon at nagdalaga na ako. Pero nasa kwarto ko pa rin ang babaeng nakaitim. Papadudot na sanay na lamang ako at wala na akong nararamdamang takot sa tuwing pinapatay ko ang ilaw sa aking kwarto. Mula sa pagkabata, pagkadalagita at ngayong dalaga na ako, ay kasama ko pa rin ang anino sa aking pagtulog. Minsan nang natulog sa aking kwarto ang aking classmates noong high school pa lamang kami. At noong itinuro ko sa kanila ang anino ay hindi rin nila ito nakikita gaya nila mama. Papadudot doon ko na nga nakumpirma na sadyang ako lang ang nakakakita sa babae. Pero sa loob ng mahabang panahon ay nasanay na lamang ako sa aking kwarto. Samantala noong mag-18 ako ay nagkaroon ako ng boyfriend si Ryan. Isang araw sa eksaktong 6th anniversary namin ay sobrang saya at kilig ang aking nararamdaman dahil niregaluhan ako ni Ryan ng isang mamahaling singsing. Panayang sukat at picture ko dito at sinubukan kong tawagan ang aking best friend para balitaan sa kanya ang nangyayari. Bes, 6th anniversary na namin. Sabay akong tumili sa kilig, Papadudot. Naks naman bes, getting stronger kayo ng boyfriend mo ha? Kinikilig niyang sabi. Guess what? Niregaluhan niya ako ng expensive ring. Oh my God, bes, haba ng hair natin. Kinikilig na sabi ng best friend ko. Ngayon lang ako naka-receive ng ganitong gift, bes. Papadudot, hindi ko talaga maitago ang sobrang excitement ko ng mga panahong yon. Naku bes, ingatan mo yan ha, regalo yan ng first and last boyfriend mo. Akalain mo since high school kayo na. Aniya. Yun na nga bes Sana sa susunod engagement ring naman ang regalo niya. Sabay kaming tumili. #myforever. Pagkatapos noon ay matagal pa kaming nagkwentuhan. Pero noong mag-alas 11 na ng gabi ay nagpa siya na siyang magpaalam sa akin. Sabay ko nang pinatay ang aking lampshade. Naka-lingerie na ako at handa na akong matulog. Hindi pa ako masyadong makatulog dahil sa sobrang tuwa. Maya-maya pa ay may napun na akong kakaiba. Tila yung anino sa right corner ay napunta sa left corner. Kinabahan ako sa aking nakita. Sa hinaba-haba ng panahong pananatili ko dito sa aking kwarto ay ngayon lamang ito nangyari.
Pilit kong binaliwala ang aking nakita at sinubukan ko na lamang matulog na parang walang nangyari. Ilang sandali lang ay unti-unti nang gumapang ang aking antok at tuluyang nakalimutan ang takot. Lumipas ang ilang oras ay bigla na lamang ako nagising. Nalimpungatan ako nang wala sa oras. Gabi pa rin at wala pang sinag ng araw. Tiningnan ko ang oras sa phone at saktong 3:00 pa lamang ng madaling araw. Nasa kaliwa pa rin ang anino at walang pinagbago. Kinapa ko ang laman ng box ng aking singsing at laking gulat ko nang wala ang singsing sa loob ng kahon. Doon ko lamang iyon huling nilagay at wala ng iba. Sinubukan kong buksan ang aking lamp ngunit nakapagtatakang hindi ito bumukas. Kakakabit ko lamang ng bagong bumbilya sa aking lampara at imposibleng napundi yon ng maaga. Sinubukan kong magmasid sa kwarto kahit madilim. Agad kong nakita ang liwanag ng aking kumikinang na silver ring sa kaliwang bahagi ng aking kwarto. Malapit mismo sa anino. Lumakas ang tibok ng aking puso. Nagdalawang isip ako kung kukunin ko ba o hindi, ngunit sinubukan kong lakasan ang aking loob. Baka kinabukasan ay hindi ko na yon makita kung ipagpapabukas ko pa. Bumangon ako sa aking higaan, huminga ng malalim saka tumakbo ng mabilis para kunin ang singsing. Agad akong kumaripas ng takbo at kinuha ng agaran ng mahalagang singsing. At sabay akong dumiretso sa aking higaan. Binuksan ko ang ilaw ng aking kisame upang tignan papadudot kung nagkagasgas ba ang singsing. Mukhang wala namang naging diferensya. Kaya't binalik ko na lamang sa aking box. Sabay tago sa aking drawer. Papadudot papatayin ko na sana ang ilaw nang biglang may pangilabot akong nakita. Tumayo ang aking balahibot ng lamig ang mga buto ko sa buong katawan. Isang babaeng nakatalikod sa left corner ang aking nakita at sa pagkakataong ito ay malinaw ko na siyang nakikita kahit bukas ang ilaw. Naka all black dress siya na abot hanggang tuhod ang palda. Naka doll shoes rin ang babae. Sobrang puti ng kanyang mahahabang legs at abot hanggang puwitan ang kanyang tirintas na buhok. Sobrang puti ng kanyang batok. Naipit ang aking lalamunan at hindi ako makasigaw. Tanging ang tunog lamang ng aking wall clock ang nagbibigay ingay. Unti-unti akong umatras papunta sa aking pinto, sabay kong pinatay ang ilaw. Nang dumilim ay bigla na lamang nawala ang babae. Kahit ang madilim na imahe niya ay nawala na rin, mapa left or right corner man. Tagaktak ang aking nanlalamig na pawis, kasama ng aking malakas na tibok ng puso. Sinubukan ko ulit buksan ang ilaw para siguraduhin wala na talaga siya. Pero nang lumiwanag ay naroon pa rin siya sa kwarto, ngunit sa pagkakataong ito ay lumipat ang kanyang pwesto sa tabi ng aking cabinet sa kanang bahagi. Mas lumapit siya kumpara sa naunang pwesto. Nakatalikod pa rin ang babae. Sobra akong natakot. Pinihit ko ang aking pinto ngunit hindi ito nabubuksan. Bigla na lamang namatay ang ilaw nang hindi ko inaasahan. Pilit kong binuksan ang pinto ngunit hindi ko ito mapihit papadudot. Maya-maya pa ay bigla na lamang kusang bumukas ang ilaw ng kwarto at naroon na siya sa aking mirror table sa kaliwa, kalapit ng aking kama. Agad na namatay ang ilaw. Nang mamatay ang ilaw ay sinubukan ko ng sirain ng doorknob. Malamang ay baka nasa tabi ko na siya pag muling bumukas ang ilaw. Binasag ko ang doorknob gamit ang aking dumbbell pero hindi umubra. Hanggang sa muling bumukas ang ilaw at paglingon ko sa aking kaliwa ay nakita ko na ang babaeng nakatalikod pa rin. Ako si Mariela. Tila boses ng babae ang umaalingaw-ngaw sa utak ko. Natandaan ko yon pero dahil sa takot ay tarantang-taranta pa rin ako na buksan ang pinto. Hanggang sa kusang bumukas na lamang ang pintuan at doon ay dali-dali akong lumabas para humingi ng tulong sa mga magulang ko. Kinabukasan papadudot habang nasa banyo ay napapaisip ako sa naging karanasan ko noong gabi. Bigla ko naalala na narinig kong nagpakilala ang babaeng nakatalikod bilang si Mariela. Nagtaka ako kasi parang pamilyar sa akin ang pangalan. Hanggang sa maalala ko yung naging panaginip ko noong bata pa ako. Natandaan kong tinawag akong Mariela.
nung asawa ko di umano sa panaginip. Hindi nagtagal ay na-realize ko na yung panaginip kong yon ay hindi patungkol sa akin kundi patungkol doon sa babaeng nakatalikod. At nasaksihan ko ang naging buhay niya bago siya mamatay. Samantala noong araw ding yon ay nagkataong nag-video call noon ang tiyahin kong nakabase sa Austria. Tinanong ko tuloy sa kanya kung ano ang history ng bahay namin. Doon ay nalaman ko na ang bahay na yon ay sa magulang pala ng asawa niya. Yung lolo at lola ng asawa ni tita ang orihinal na nakatira doon at may dalawa itong anak na babae. Sina Mariela at Marigolda. Pero namatay daw si Mariela kaya napunta raw ang bahay kay Marigolda. At ang anak ni Marigolda na asawa ng tiyahin ko ang nagmana ng bahay kinalaunan. Sa puntong yon ay nabigyan na ng kasagutan ng tanong ko kung bakit nagmumulto doon ang babaeng nakatalikod kasi dati siyang nakatira doon. Kung bakit naman siya nasa kwarto ko. Alam ko na rin ang kasagutan. Baka yun mismo ang kwarto ni Mariela. Pero Papa Dudut, may mga tanong pa rin ako sa isipan ko noon. Sino yung lalaking nasa panaginip ko na asawa ni Mariela? At si Lola Dory ba yung babaeng ipinalit ng lalaki kay Mariela? Nang sumunod na araw ay naghalungkat ako sa mga lumang photo album. Nagbabaka sakaling mahanap ko ang kasagutan sa aking mga tanong. At nung araw ding yon ay tumambad sa akin ang katotohanan. Sa isang photo album naglalaman ng mga litrato nila Lola Dory at Lolo Inigo nung kabataan nila. Si Lolo Inigo ay hindi ko nagisnan kasi namatay ito sa aksidente noong 1980s at obviously ay hindi pa ako pinapanganak noon. Kaya nung makita ko ang litrato ni Lolo Inigo ay kinilabutan ako dahil si Lolo pala ang nakita ko sa aking panaginip. At tama nga ang hinala ko na si Lola Dory at yung babae sa panaginip ko ay iisa lamang. Doon ko rin na-realize ang lahat. Si Lolo Inigo at Lola Dory pala ay dahilan ng kasawian ni Mariela na nauwi sa isang malagim na trahedya. Nakaramdam ako ng awa kay Mariela pero ayaw ko namang husgahan sina Lolo Inigo at Lola Dory dahil hindi ko alam ang buong kwento. Nagpapasalamat na lamang ako kasi kahit na apo ako ng 2 taong nagbigay ng kasawian sa kanya, ay hindi ako pinahamak ni Mariela. Hindi siya nanggugulo sa akin, basta nandun lang siya sa kwarto ko, nakatayo at nakatalikod palagi sa akin. Sa ngayon, Papa Dudut ay lumipat na ako ng tirahan simula nung magpakasal kami ni Ryan. Noong 2023 ay parehong sumakabilang buhay na mga magulang ko dahil na rin sa katandaan at iba na rin ang nakatira sa bahay ng tiyahin ko, mga kamag-anak ng asawa niya. Hindi ko lang sigurado kung nagpapakita pa rin ang babaeng nakatalikod sa kwartong yon. Papa Dudut, ito lamang ang kwentong maibabahagi ko sa inyo. Sana po ay mabasa nyo ito at may tampok sa inyong Papa Dudut Stories. Muli maraming salamat in advance. God bless and more power. Sa lahat po ng mga tagatangkilik ni Papa Dudut, i-report po natin yung mga nag-re-upload ng kanyang mga content at nagpapanggap na official channel bilang tulong sa effort na ibinibigay ni Papa Dudut. Lubos na nagpapasalamat, Lani Abiva. Maraming salamat kay Lani sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. 2 rason lamang yan bakit tayo nakakakita ng multo ayon sa mga paranormal experts. Una, ay ang mga multong nakikita natin na hindi talaga multo kundi mga masasamang elemento na gustong manlinlang, manggulo at manakit ng taong buhay. Pero meron ding mga ligaw na kaluluwa na hindi matahimik at hindi makarating sa liwanag dahil may mga bagay silang gustong balikan, gawin o muling maranasan. Ganun pa man, isa lang ang maitutulong natin sa mga kaluluwang ligaw. Ito ay ang ipagdasal ang kanilang kaluluwa na makita ng liwanag at makatawid na sa kabilang buhay.